Lumakas pa po ang Bagyong Lando habang tinutumbok ang probinsya ng Aurora. At para po sa karagdagang detalye kaugnay sa kilos ng bagyo, narito po ang ating GMA resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani? Maris, Cedric, bahagyang lumakas at bumagal ang Typhoon Lando habang patuloy nitong tinutumbok ang probinsya ng Aurora ayon sa Pag-asa. Base sa latest forecast track ng Pag-asa, maglalandfall ang bagyo dyan sa may Aurora bukas ng umaga kung hindi magbabago yung kanyang direksyon at posible itong magtagal sa lupa hanggang araw ng Martes na kung saan dadaan yan dito sa may rehiyon ng Cagayan, Cordillera hanggang Ilocos bago tuluyang kumilos patungo ng Batanes Group of Islands. Sa ngayon, nakataas ang public storm warning signal number 3 sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao, Northern Quezon kasama ang Polillo Island. Signal number 2 naman sa Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Benguet, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, iba pang bahagi ng Quezon, Camarines Norte at Catanduanes. Bukod sa napakalakas na pagbugso ng hangin at buhos ng ulan, posible ang storm surge sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 at 2. Signal number 1 naman sa Batanes, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Albay, Camarines Sur at dito sa Metro Manila. Dahil sa bagyo, delikado pa rin pumalaot sa seaboards ng buong Luzon, dyan sa Visayas, kasama ang eastern seaboard ng Mindanao. Huling nakita ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Lando sa layo lamang 295 kilometers sa may silangan ng Baler, Aurora at may lakas ito ngayon ng 160 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 195 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran o westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayong araw, maulan na sa buong Luzon, lalong-lalo dyan sa may northern at central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon, kasama na rin ang rehiyon ng Mimaropa. Sa ibang bahagi ng bansa, makakaranas din ng mga pagulan hanggang katamtaman yan sa may western section ng Visayas hanggang sa central part. Samantalang sa Mindanao, may mga pagulan sa Zulu Archipelago, dyan sa Zamboanga Peninsula hanggang ARMM at rehiyon ng Sorsogon. Mang Tani, sinasabi po na magiging malakas po talaga itong Bagyong Lando na ito, no? Gaano po ba ito kalakas? Kung ikukumpara natin, syempre pwede natin maging benchmark dyan yung Bagyong Yolanda. Kung ikukumpara natin sa Bagyong Yolanda, gaano ito kalakas at ano po yung epekto ng pagbagal at pagtagal ng Bagyong Lando, yung pagtama nito sa kalupaan, Mang Tani? Unang-una, Maris, ang Bagyong Yolanda, yan ay tumama dito sa may Leyte. Ang daladala niyang hangin ay halos 285 kilometers per hour. So itong si Lando ay may lakas na 160 pero inaasahan Maris na habang lumalapit dito nga sa forecast track ng Pag-asa, yan ay inaasahan na habang lumalapit dito sa may Baler ay posible pang lumakas ito at umabot ng siguro mga 170 o 185. Pero kahit ito, Maris, hindi katumbas ng lakas ng Bagyong Yolanda ay napakalakas na rin to dahil yung 170-185 ay hindi na biro lalo na kung yan ay tatama sa kalupaan. At yung pagbagal niya kasi inaasahan, Maris, na habang lumalapit yan dito sa may Aurora, unti-unti pang babagal yan kaya napakataas pa ng posibilidad na ito ay lumakas pa bago tumama dyan sa may Aurora. At yung in terms of rainfall naman, dahil ang mangyayari, Maris, kung makikita mo, halos 2 araw yung mananatili dito sa may Luzon. Kaya yung ulang dala-dala, ito ay araw ng linggo bukas, malalakas sa pag-ulan ang mararanasan dyan hanggang Lunes na kung saan na ang sentro ng bagyo ay nandito pa rin sa may Cordillera o dyan sa may Ilocos. Makikita mo yung kulay orange o kulay dilaw na yan. Kaya halos 2 o 3 araw na magiging maulan at hindi lang basta ulan kundi malalakas sa pag-ulan ang maranasan diyan sa may northern at central Luzon. Kaya hindi lamang baha kundi yung banta ng landslide, Maris, ay lalong tataas diyan sa mga bulubunduking lugar, Maris. Mang Tani, posible pa ba itong maging super typhoon? Yun ay hindi natin maiaalis, Maris. Ang sabi nga natin, babagal ito bago tumama dito sa Baler o Aurora. Kaya may posibilidad, pero hindi natin sinasabing 100% na mangyayari, pero may posibilidad na umabot ito
hanggang sa posible 200 kasi ang Super Typhoon Maris 221 kilometers per hour or above. Kaya yun yung binabantayan natin. Pero yun nga, kahit po ito hindi umabot sa Super Typhoon category Maris, isa pa rin napakalakas na bagyo itong si Lando. Mantaning, nabanggit niyo po kanina, pagdating sa Lunes, posibleng nasa Ilocos pa itong mata ng bagyo. So, kailan po natin naasahan na bubuti na ang panahon, Mantaning? Kung magtutuloy-tuloy yung kanyang mabagal na pagkilos sa Cedric, hanggang Lunes, may masungit ang lagay ng panahon dyan sa may northern at central zone. Samantalang dito sa Metro Manila, oras na lumayo na yung bagyo, yung mata ng bagyo, ay maaari ng Lunes, ibaba yung signal. Yan ay kung hindi magbabago yung forecast track ng Pag-asa. Pero kahit na wala na tayong signal, mananatiling maulan pa rin, Cedric, dito sa bahagi ng Southern Luzon hanggang dito sa may bahagi ng Visayas. So, maulan, stormy dito sa Northern at Central Luzon hanggang Lunes yan at posibleng hanggang Martes. Pero dito sa Southern Luzon, posibleng sa Lunes, may mga pagulan pa pero maaaring wala na tayong signal. At yan ang babantayan natin ng gusto, Cedric. Mantani, may isa pang weather system na pwedeng makaapekto sa bagyo. Posible po ito. Meron pang inaasahan na isa pang weather system na makakaapekto dito sa bagyong ito, Mantani? Sa ngayon kasi, Cedric, maliban dito sa bagyong binabantayan natin, may isa pang bagyo. Ito, nakikita yung sirkulasyon na yan. Pero sa ngayon, hindi natin nakikita na papasok ito o lalapit ng gusto dito kay Lando. Kaya maaaring mawala o walang maging koneksyon itong bagyo. At makikita nyo yung kanyang direksyon, unti-unti ang lalayo, papalayo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ang nakakaapekto ngayon dito sa bagyo, kung bakit ito kikilos pahilaga, imbis na magdire-diretso sana, meron kang isang high pressure area dito sa China na pinipigil yung bagyo para kumilos patungo dito sa may West Philippine Sea. At meron namang isang high pressure area rito na itutulak naman siya para tumungo pahilaga, patungo naman dito sa may Taiwan. Kaya ang nangyayari, kaya magtatagal itong bagyong ito dito sa Northern at Central Luzon dahil doon sa dalawang mas malaking weather system na bumipigil dito sa tuloy-tuloy na direksyon ng bagyong si Lando. Mang Tani, kung ikukumpara natin sa Visayas area, medyo marami po dyan mga flatlands, tsaka talagang napapalibutan ng maraming dagat. Kaya talagang iba rin yung epekto ng bagyo. Kung sinasabi natin na meron pa rin posibilidad ng super typhoon, paano po makakaapekto yung bulubundukin ng Sierra Madre dito sa papatamang bagyong Lando? Maris, napakalaking bagay nung bundok ng Sierra Madre dito sa epekto niyan sa bagyo. Pag isang bagyo ay tumama sa lupa, humihina yan dahil yung pinanggagalingan ng kanyang energy, yung dagat, nawawala. Pangalawa, yung bundok ay malaking epekto niyan sa sirkulasyon ng isang bagyo dahil yung roughness niyan o yung pagkakaiba-iba ng height ng lupa, nangyayari dyan, humihina pansamantala yung bagyo. Kaya pag tama nitong Lando na isang malakas na bagyo at dumaan niya sa Sierra Madre, malaking bagay yan, hihina yan. Pero ganun pa man, dahil napakalakas sa bagyo ito, hihina ito pero malakas pa rin siya habang tatawid dito sa mga probinsya dyan sa may Cagayan Valley patungo sa Cordillera. Pero yung tanong mo, Maris, malaki ang epekto sa paghina ng Sierra Madre Mountain Range sa bagyong Lando. Mang Tani, kahit pa paano po ba ipagpapasalamat din natin kahit na malakas yan dahil malaki rin po ang maitutulong yan doon sa pag-angat din ng level ng tubig sa Angat Dam? Yes, Maris, pasintabi po dun sa posibleng maapektuhan ng bagyong Lando. Pero malaki ang ibibigay na ulan ng bagyo doon sa mga ibang watershed ng ating mga dams. Kasama na nga yung Angat Dam. At yung base doon sa weather company data, Maris, mahigit 1 hanggang 200 milimetro ang pwedeng ibuhos nitong bagyong Lando dyan sa watershed ng Angat. Kaya malaki ang maitutulong yan. Hindi mapupuno ng bagyong Lando ang Angat Dam, pero malaki ang maitutulong nito upang madagdagan yung pangkasalukuyang level ng tubig nito. At ibig sabihin yan ay mas tataas o mas dadami yung tubig na ibibigay sa atin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila sa mga susunod na buwan na inaasahan natin, Maris, unti-unting hihina ang mga pag-ulan. Okay, dahil dyan mga kapuso, doble ingat po sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Mantani.